Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, Google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Mars, ano na? Lahat ba naka-move on na? O may Vitor Ocampo pa rin dyan? Balita ko madami daw gustong mag-migrate sa ibang bansa. Meron dyan gustong pumunta sa New Zealand or Singapore. Mga bansa na naka-unitary, parliamentary, at bukas sa FDI, be. Yung iba gustong mag-migrate sa Germany, Australia, or Canada. Mga bansang naka-federal, parliamentary, at bukas sa foreign investors. Wait, so ayaw nyong palitan ang bulok nating 1987 Constitution, pero G kayong magpaampon dun sa mga bansang naka-federal parliamentary with open FDI? Parang, gago ka ba? Be, kumalma ka na lang. Shipping fee nga sa Lazada at Shopee, pahirapan ka pang singilin, mag-migrate pa kaya. Alam mo, masyado ka lang hurt sa pagkapanalo ng kandidatong ayaw mo. Ano ba kasing nangyari? Silipin nga natin yung mga ganap bago mag-eleksyon. A few days before the election, in-endorse ng Iglesia ni Cristo sila BBM at Sara. Now, imbis na nirespeto nyo ito, anong ginawa nyo? Iba magwal ang taga-ano ba? Pinglawan. Puso para sa Pilipino, ilang Robredo, hindi ko po may tama, may puso para sa Pilipino. Para kayong mga iyaking bata na nagtatantrum sa daan. Tapos nagpapakalat pa kayo ng mga malicious propaganda against INC. Pambihira naman talaga kayo no? Pati nga si Jollibee, hindi nyo pinalagpas oh. Tingnan mo ginawa ninyo. Nananahimik si Jollibee rito, tapos lalagyan nyo ng ticket. Binusalan nyo yung bibig Samantala, sa huling meeting de avance ng Unity, party at good vibes ang mga tao. May fireworks pa. Ramdam mo yung pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Hindi katulad sa kabila, bukod sa paninira, puro kadramahan at iyakan. Ang malupit pa dito, after ng event, may mga kakampings na isinabay sa bus ng Unity pauwi dahil wala nang masakyan. Thank you po. BBM na talaga ako. BBM na ako. Ganyan. Yan ang dapat tularan. Hindi yung puro kayo katoksikan. TikTok break nga muna. Turo mo, sining kumuha ng lighter. Turo mo. Ina mo, ikaw pala ako. Ina mo, joke kumuha, gago. Di ba narinig mo Parang gago na, nahihimik ako So ayun na nga, araw ng eleksyon. Ano-ano ba yung mga nangyari nung araw na yon? Well, dito sa aming barangay, okay naman, thankfully. Nakaboto ako na maayos at matiwasay. May konting paper jam, pero naayos naman eventually. Nung mga bandang tanghali daw humaba na ang pila, pero kinaya naman. Unlike sa ibang lugar na sobrang haba na nga ng pila, nasa initan pa. Yung iba, sa sobrang daming dumagsang botante, hindi na nasusunod ang proper health protocols. May mga precinct na nagkaroon ng aberya ang kanilang vote counting machines. Yung iba pa nga, pinaiiwan pa ang balota. At ipapasok na lang daw sa VCM ng mga poll watchers kapag naayos na. Kaya nga po, nandiyan yung watcher natin. Eh, kung ayaw nyo naman, hanggang alas 7 ng gabi, ating botohan. Pwede kayong bumalik. Opo. May mga report na barilan at pagsabog sa ilang lugar, paninira ng mga balota at panggugulo. Sinira nila yung balota. At ultimo kulay ng VCM na bakit daw may color green at red, nirereklamo. Daming issues, be. Ganito daw kasi talaga sa presidential system. Kung naka-parliamentary system lang sana tayo, na halos 2 weeks lang ang campaign season. Malinis, maayos at mabilis ang proseso ng botohan. Dahil partido ang ating ibinoboto. At hindi sandamakmak na pangalan ng mga sikat na politiko. Walang mga naglipa ng posters, ribbons at banderita sa daan. Walang sangkaterbang tarpaulins at billboard na naglalakihan. Walang magkakapitbahay o magkakamag-anak na nag-aawayan. Walang ganitong klaseng katoksikan. Kaya kung ako sa inyo, palitan na natin ng bulok na konstitusyon na to. Yes to FDI-friendly Federal Parliamentary. Panahon na. Let's correct the Constitution. Madaling araw, bro. Walang ulo, bro. Nakatama pa lang yan, Dil. Ina, walang ulo, bro. Walang ulo. Ina nyo, walang ulo, boy. Grabe naman, boy. Ina nyo, mga tinataman nyo na lang yun. Tanga, may maglalakad pa sa bypass lang nakabarong. Ina mo, gago, wala, bro. So ayun na nga,
after the election, may nanalo na. Congratulations kila Sir BBM at Ma'am Sara for winning by a landslide. At kay Mama Lenlen, I hope you're in a good place now. No? Kung may reklamo po kayo, idaan nyo na lang sa maayos na proseso. Hindi yung para kang nagtatawag ng himagsikan para magtatahol na naman kayo dyan sa daan. Tumulad kayo kay Yorme, gracious in defeat, at tuloy ang paglilingkod sa bayan. Vox Populi, Vox Dei. Nagsalita ng taong bayan. Pagkaisa ka na lang. Pero for the meantime, here are the most iconic images at videos na nakita ko after election. Let's rate them at tignan natin kung worthy ba sila mabigyan ng Rosas points. I will try my very best not to laugh and provide non-biased reaction for this. Okay? Game. Content number 1. Sino ba gumawa nito? Oh my gosh. Siguro nakakatawa to kasi totoo. At saka ang dami talagang nangaaway nakakampings. Kaya ayun, nung nanalo siguro si BBM, yun, lap trip. Dahil nakakahawa yung tawa niya, bibigyan natin siya ng 7 out of 10 rosas. Next content. May nakita pa akong isang meme na ganito eh. Sabi doon, tambak. Minsan labada, minsan kakamping. Naririnig mo tong picture na to eh. Tombok! So, siguro ito mga nasa 3 out of 10 rosas ng bukas. Magmamigrate daw sa New Zealand na parliamentary pero ayaw naman ng FedParl para sa Pinas. Seryoso kayo? Seryoso to ah. Ito yung sinasabi natin kanina, di ba? Kesa sa tayo ang pumunta doon sa mga bansang yon, bakit di na lang natin papasukin yung mga investors dito sa Pinas? Parang hindi na tayo kailangang mag-abroad. Tapos pagpasok ng mga investors, alangan naman magsiksikan sa mga highly urbanized cities. So maganda, naka-federal tayo para kalat yung mga business pagpasok nila. At to make sure na walang mga corrupt, dapat naka-parliamentary system. Galing itong meme na to ha. 10 out of 10 rosas ng bukas. Okay? Next content. Yo, shoutout sa mga BBM. Tangina, pag nanalo si Marcos, papaputol ko titi ko. Sino to? Ang tanong, meron ka pa bang at this point? Parang feeling ko wala na eh. Feeling ko lang ha. Pero may update ba tayo dito? 10 out of 10 to ha. Kapag ginawa niya. Pero takshitan lang eh. 1 out of 10 rosas ng bukas ka. Puro kayo ganyan eh. Next content. Okay. Ang dami ng ganito sa TikTok eh. Yung filter na umiiyak. Okay. Ganda ng timing, napapanahon yung paggamit ng filter, match. Pero hindi ganun kawiti eh. So, okay lang. Nakakaawa silang tignan ha. Gusto ko sanang i-rate ng 2 out of 10 rosas ng bukas eh. Pero dahil nakakaawa silang tignan, 4 out of 10 rosas ng bukas. Sige, next content. Sabi ni Tony Doong, kung Marcos ang manalo, ayoko na magising. May update ba tayo kay Sir Tony? Baka gustong dalawin at i-check. No? Kung humihinga pa, baka to parang yung isa din na magpapaputol daw pag nanalo si BBM. So, ano kayo dada. Okay, next. Yamot. I'm sorry, man. Look. Grabe, no? Lakas pala ni Villar. Partida, tahimik lang, ha? Nataasan niya pa si BP Lenny. Lupet. 10 out of 10 rosas ng bukas ka sa akin, Sir Mark. Putay na. Halos mabali na likod ko. Okay, sorry. Ramdam mo eh. Nahirap siyang magaganon.
effort siya doon. Mantakin mo, every single event. Si Andrew ganun-ganun lang. Okay? Okay. Eto, puta na lahat na yata nung pangbabali sa katawang ginawa 9 out of 10 rosas ng bukas sa sobrang swak Mga kapuso, uuwi na po ako. Ayup. Ang tindi nun. 10 out of 10 rosas ng bukas. Talagang ayoko na. Uwi na ako. Next content. Sino may motor dyan? Kahit walang plaka, pupunta ako sa Marilake. Magbabanking lang ako. Grabe kayo kay Sir Dick, ha? 2 out of 10 rosas ng bukas. Pero deserve mo yan, sir. Tingin ko kailangan na magpahinga ni Dick. Pagpahingahin nyo na yung Dick nyo. Okay. Okay, next content. Guys, bumoto lang po tayo. Huwag nyo namang iuwi mga halaman sa school. Grabe siya. Mga plantito at plantita. Meron bang gumawa nito? Kahiya-hiya naman, oh. For me, nasa 1 out of 10 rosas ng bukas. Next content. You voted for Robin because he's an actor. I voted for Robin because of his stand on constitutional reform. We're not the same. Kasi yung iba, kuda ng kuda. Hindi naman pala nag-research. Kilalanin mo para malaman mo kung bakit siya number 1. Magna-number 1 ba yan for no reason? Next content. Ang galunggong ay nagsuswimming sa karagatan. Ang gonggong ay nagpo-floating sa nakaw na yaman. Ang galunggong Mag-move on ka na. Tapos na eh. Deserve. 10 out of 10. Deserve niya yun. Yung sampal, no? So, gusto kong makisampal din eh. At kung kayo ay may mainit na chismis na gusto nyo pag-usapan o i-feature, i-post niyan sa ating Chismisan Facebook group. Silipin natin yan, mga Mars. At bago tayo matapos sa ating video, ito na ang mga chismis ngayong linggo na hindi na kinaya ng aking powers na pag-usapan ng mahaba at gawa ng script. I hope you're ready kasi ready na ako para sa ating Chismis of the Week. Sikat na celebrity makeup artist na si Fanny Serrano sumakimbilang buhay na. Rest in peace, ma'am. PRRD naghabilin sa susunod na administrasyon na kung maaari ay umpisahan na agad ang charter change o constitutional reform. Yun! Correct na constitution na. Incoming Philippine Vice President Sara Duterte i-assign bilang Secretary ng Department of Education. Nakanga mo yung ROTC is back na talaga? Pangulo ng China, US at Russia, pati ang Prime Minister ng Australia, kinongratulate si BBM sa kanyang pagkapanalo sa eleksyon. Habang sila Mama Lenlen at Kyle Yodi, Peter Ocampo pa rin. Kim Jong-un ng North Korea na-realize na sa wakas ang banta ng COVID. Kauna-unahang COVID-19 lockdown sa bansa nila, isasagawa na. PUBG at League of Legends kasama na sa E-Games Sports sa kasalukuyang 31st SEA Games na ginaganap sa Hanoi, Vietnam. Bagong-bagong mga eroplano ng Philippine Air Force, sumahing papawid at ready na for action. Pulbusin na ang mga dapat pulbusin. Lanao del Sur Provincial Capital Complex nilockdown dahil sa kaguluhang naganap sa kanilang eleksyon. Mainit ang tensyon ng mga naglalabang local officials nila doon. Nagliparan ang mga bato, upuan at kung ano-ano pa sa isang riot sa Quezon City Jail. Akala siguro nila nasa laban sila sa palaro ng kabilang daigdig. Narito na tayo sa huling laban! Speaking of kabilang daigdig, tingnan nyo tong kauna-unahang picture ng black hole na nasa gitna ng ating galaxy. Amazing, di ba? Wala na bang mas iba-blurred pa to? At yan ang Chismis of the Week. And that is it, Pansit. Kita-kit sa susunod nating chismisan. Hoy, mga buang dili na ko kandidato. Salamat ha. Daghan kaayong salamat.